kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan at ngayon ay susuriin natin ang paksang wastong pagkonsumo ng itlog pagkatapos ng 60 taong gulang, pagpapanatili ng kalusugan ng bato. Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung pagkatapos na edad na 60 ang karaniwang itlog sa inyong almusal ay nagpapalusok pa rin sa katawan o tahimik na nagiging pabigat na nagpapahina ng mga bato sa paglipas ng panahon? Mga kababayan, matagal nang itinuturing ang itlog bilang isa sa pinakamayaman sa sustansya na pagkain na nagbibigay ng mataas na kalidad ng protina at maraming mahahalagang bitamina upang mapanatili ang kalusugan at sigla. Kaya naman, hindi kakaunti ang mga nasa gitna at matatanda na patuloy pa rin kumakain ng itlog tuwing umaga na may paniniwalang ito ang pinakasimpleng paraan upang mapanatili ang kalamnan, labanan ang pagtanda, at mapanatili ang enerhiya. Ngunit ang hindi napaktanto ang marami ay ang katawan pagkatapos ang edad na 60 ay hindi na gumaganap ang nutrisyon tulad ng dati. Ang dating lunas noong bata pa ay maaring maging hindi nakikitang pasanin sa mga bato kapag ginamit ng mali sa pagtanda. Ang organong unti-unting humihina sa paglipas ng panahon. Sa katunayan, sa aking pananaliksik at klinikal na pagsubaybay, napansin ko ang isang bagay na kapansin-napansin. Maraming matatanda ang patuloy na kumakain ng itlog ayon sa kanilang nakasanayan. Samantalang ang kakayahan ng bato na magproseso ng protina, mag-alis ng labis na basura, at mapanatili ang homeostasis ay bumaba ng malaki. Ang kawalan ng balanse na ito ang nagpapahirap sa mga bato ng higit sa kinakailangan, na kalaunan ay nagreresulta sa tahimik na pinsala ng walang malinaw na palatandaan sa simula. Tingnan ninyo ang inyong katawan kamakailan. Mayroon ba kayong ginising ng maraming beses sa gabi upang umihi? Sa umaga ay pakiramdam ninyo ay mabigat ang inyong nga binti, ang inyong nga bukong-bukong ay bahagyang namamaga, o ang inyong ihi ay may maraming bula na matagal mawala. Ang ilang tao ay nakakaramdam din na matagal na pagkapagod, kawalan ng gana sa pagkain, at pagbabang lakas, ngunit iniisip na ito ay normal lamang sa pagtanda. Gayunpaman, sa maraming kaso, ito ang mga maagang senyales na ipinapadala ng mga bato. Ngunit hindi pa tayo naturuan na mapansin ang mga ito. Sa loob ng mahigit 20 taong karanasan ko sa kalusugan ng matatanda, nakatagpo akong ng 2 makasalungat na grupo ng tao. Mayroong malabis na nag-aalala kaya tuluyan nilang inalis ang itlog sa kanilang dieta, na nagresulta sa pagkawala ng kalamnan, paggina ng immune system, at mabilis na paggina ng katawan. Sa kabilang banda, mayroon ding mga naniniwala na ang itlog ay isang superfood kaya't kumakain silang labis nito araw-araw, na nagpapahirap sa mga bato na iproseso ang labis na protina. Ang mahalaga rito ay hindi kung ang itlog ay mabuti o masama, kundi kung ginagamit ninyo ito ng tama o mali. Kaya sa nilalaman ngayon, liliwanagin ko ang 3 napakahalagang bagay kasama ninyo. Una, bakit pagkatapos na edad na 60, ang paraan ng pagkain ng itlog ay kailangang ganap na baguhin? Susunod, ituturo ko ang 3 mapanganib na kombinasyon ng pagkain sa itlog na hindi sinasadyang ginagawa ng maraming tao araw-araw, na nagpapataas ng pasanin sa mga bato. At sa wakas, ibabahagi ko kung paano kumain nga itlog ng wasto upang mapanatili ang kalamnan at protektahan ang mga bato ng ligtas. Subukang sundin hanggang sa huli, dahil sa pamamagitan
Lamang ng pag-unawa at pagsasayos ang ilang maliliit na gawi sa almusal, maaari ninyong bawasan ang pasanin sa mga bato, matulog ng mas mahimbing, at mapanatili ang mas matatak na lakas sa paglipas ng panahon. Kung talagang nais ninyo ang isang malusok na pagtanda nang hindi umaasa sa gamot o ospital, ang impormasyon sa video na ito ay makakatulong sa inyo na tingnan ang inyong karaniwang gawi sa pagkain mula sa isang ganap na kakaibang pananaw. Kaya, huwag ninyong iwanan ng maaga. Minsan, isang maliit na pagbabago lamang mula sa mismong itlog tuwing umaga ay maring magdulot ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan sa mga susunod na taon. Unang bahagi. Ang pangunahing prinsipyo ng bato, ang water filter ng katawan, mga kababayan, bago natin pag-usapan ang anumang pagkain o gawi. Nais kong huminto kayo sandali upang lubos na maunawaan ang mekanismo ng pagana ng inyong katawan. Sapagkat kapag naintindihan na ninyo, hindi na ninyo kailangan pang paalalahanan ng sinuman, kundi alam na ninyo mismo kung ano ang dapat kainin at iwasan. Sa ating katawan, ang bato ay isang napakakomplikadong biological water filter na tahimik na nagtatrabaho maghapon at magdamag ng walang tigil. Bawat minuto, dumadaan ang dugo sa bato upang alisin ang mga basura, lason, at panatilihin ang mga kinakailangan para sa buhay. Ngunit tulad ng anumang sistema ng filter, sa paglipas ng panahon, ang pagkasira ay hindi maiwasan. Pagkatapos nga edad na 60, ang hindi napagtanto ngang marami ay ang mga glomeruli, ang napakaliit na kumpol ngang daluyang ang dugo na responsable sa pagsala, ay nagsisimulang tumigas, bumaba ang bilang, at yumina ang paggana. Ayon sa maraming istatistika ng medisina, ang kakayahan sa pagsalang bato ay maring bumaba ng humigit kumulang 30 hanggang 40% kumpara nung bata pa. Ang nakakaisip ay ang pagbaba na ito ay hindi nangyayari ng maingay, kundi tahimik na nangyayari unti-unti, tulad ng buhangin na dumudulas sa mga daliri. Ang pinakamalaking problema ay ang bato ay isang tahimik na organ. Halos wala itong malinaw na nerbiyos na nakakaramdam ng sakit tulad ng puso o tiyan. Nangangahulugan ito na kahit na ang panloop na sistema ng filter ay nagsimula ng barado, nasira o malubhang humina, maaari pa rin kayong makaramdam ng normal. Tulad ng isang water filter na nakalagay sa sulok ng bahay, hanggang sa mahina ang daloy ng tubig o makbago ang kulay nito, doon lamang tayo magugulat. Ngunit bago iyon, lahat ay tahimik na nangyayari nang hindi natin nalalaman. Nais kong bigyan ninyo ng espesyal na pansin ang isang bagay na tila napakapamilyar. Iyon ay ang dieta na mayaman sa protina. Halimbawa, ang itlog. Ang itlog ay isang mahusay na pagkain at totoo iyan. Ngunit kapag ang protina ay pumasok sa katawan, ito ay ipoproseso at gagawa ang basura na naglalaman ng nitrogen. At ang bato ang siyang kailangang magproseso ang lahat ng basurang ito. Sa isang malusog na bato, hindi ito problema. Ngunit sa isang bato na nakapagtrabaho, na ng maraming dekada, na humina ang kakayahan sa pagsala, ang damingang protina na tila masustansiya ay nagiging isang mas malaking pasanin kaysa sa iniisip ninyo. Kung patuloy itong ipagsasama sa mga hindi angkop na pagkain, ang pasaning ito ay hindi na magiging simpleng presyon, kundi maaring maging isang mapanganib na reaksyon sa loop ng dugo. Mula sa siyentipikong pananaw, kapag ang katawan ay sabay na nagpoproseso nga maraming mahirap iprosesong sangkap, lalo na sa isang hindi gaanong epektibong kapaligiran ng metabolismo,
ang mga basura ay maaring makumpol na nagpapalapot sa daloing dugo. Maari ninyong isipin ito tulad ng paghahalo ng tubig sa semento. Sa simula ay malabnaw pa, ngunit mabilis natitigas pagkatapos. Kapag nangyari ang katulad na fenomena sa circulatory system, ang napakaliit na filtering microvessels ng bato ay maapektuhan na kalaunan ay magreresulta sa pinsala. Nung bata pa, ang katawan ay parang isang bagong pabrika. Ang mga bahagi ay nababaluktot pa kahit na medyo mabigat ang mga hilaw na materyales. Maari pa rin itong iproseso. Ngunit kapag umabot na sa edad na 60 pataas, ito ay isang pabrika na nagpapatakbo na ng maraming dekada. Kung patuloy na maglalagay ngang mahirap iprosesong hilaw na materyales, kahit isang maliit na pagkakamali ay maaring magdulot ngang overload at mabilis na pahina ngang buong sistema. Ang kapansin-pansin ay sa buong proseso na iyon, hindi kayo makakaramdam ng sakit, walang malinaw na senyales hanggang sa malubhang humina ang pagana, at sa panahong iyon ay magiging napakahirap na ang pagaling. Ikalawang bahagi, 3 pagkain na magkasalungat na nagpapataas ng panganib sa bato. Unang mapanganib na kombinasyon ng pagkain, itlog at bayabas. Ngayon ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang katotohanan na maraming tao ang nagugulat at maging hindi makapaniwala kapag narinig mayroong mga kombinasyon na pagkain na tila hindi nakakapinsala at maging napakapamilyar sa pang-araw-araw na pagkain, ngunit maaring maging isang potensyal na panganib sa bato at digestive system, lalo na sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Ang isa sa mga tipikal na halimbawa ay ang itlog at bayabas. Ang bayabas ay isang pamilyar na prutas, madaling makita sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas. Mula sa maliliit na bayabas hanggang sa mga malutong na berdeng bayabas na gusto ngang marami. Ito ay mayaman sa vitamin C, fiber, at antioxidants, kaya't matagal nang itinuturing na mahusay na pagkain. Ngunit ang hindi napapansin nga ilan ay ang paraan nga pagkain at ang oras nga pagkain ang siyang nagtatakda kung ito ay kapaki-pakinabang o nakakapinsala. Nakatakpo akong isang kaso na nagbigay sa akin ng malalim na pag-isip. Ito ay isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Ben, 71 taong gulang na nakatira sa isang tahimik na probinsya. Mayroon siyang pamumuhay na pinapangarap ngang marami. Walang alak, walang sigarilyo, araw-araw ay naglalakad ng banayad at regular na nagpa-practice and pahinga upang mapanatili ang kanyang kalusugan. Pinanatili niya ang gawingang pagkain ng 2 pinakuluang itlog tuwing umaga. Naniniwalang ito ay isang mahusay na pinakmulan ngang nutrisyon upang mapanatili ang kalamnan. Isang araw, pagkatapos kumain ng itlog, pumulot siyang ilang berdeng bayabas sa kanyang hardin upang kainin bilang panghimagas. Lahat ay nangyari ng normal. At naramdaman pa niya ang sariwang pakiramdam ngang bahagyang pait na lasa. Ngunit kinahapunan, nagsimula siyang makaranas ng bahagyang sakit sa tiyan na lumala at kumalat sa kanyang likod, kasama ang pagkapagod at malamig na pawis. Sa simula, inakala niya na ito ay isang minor digestive disorder lamang, ngunit hindi bumaba ang sakit at lalong lumala. Nang siya ay ipatingin, natuklasan ng doktor na mayroong isang abnormal
na matigas na masa sa kanyang tiyan na tinatawag na bezoar. Mula sa siyentipikong pananaw, ito ay maaring ipaliwanag tulad nito. Ang bayabas, lalo na ang berdeng bayabas, ay naglalaman ng maraming tanin. Isang compound na lumilikha na astringen na lasa. Kapag ang tanan ay nakatakbo na mataas na protina sa itlog, sa isang digestive environment na humina sa pagtanda, maaari silang lumika ng pakakadikit at paktitikas. Kung ang digestive system ay gumagana ng maayos, maaring maproseso itong katawan. Ngunit sa mga matatanda, kapag bumaba ang motility ng bituka at mas kaunti ang digestive fluid na inilalabas, ang masang ito ay maaring manatili ng matagal at magkumpol. Nes kong bigyang diin sa inyo na hindi ibig sabihin na ang pagkain ng itlog at bayabas ay tiyak na magdudulot ng panganib, ngunit ang panganib ay tataas ng malaki kapag kinain ng halos sabay. Lalo na sa mga taong may mahinang digestive system o mayroon ng underlying condition. Kapag ang pagkain ay hindi ganap na natutunaw, ang katawan ay madaling mapasok sa isang estado ng karamdaman, bahagyang dehydration o tumataas na metabolic pressure. At sa panahong iyon, ang bato ay kailangang magtrabaho ng mas husto upang iproseso ang mga basura. Para sa mga kabataan, ang katawan ay malakas pa rin tulad ng isang bagong makina na kayang tiisin ang mga pagkakamali sa loob ng isang panahon. Ngunit para sa mga umabot na sa edad na 60, ang katawan ay tulad ng isang sistema na nagpapatakbo ng maraming taon. Kahit isang hindi angkop na kombinasyon lamang ay maaring lumikha na domino effect. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang problema ay hindi sa pagkain mismo, kundi sa paraan ng paggamit natin nito. Hindi masama ang itlog, hindi rin masama ang bayabas. Ngunit kapag pinagsama ng hindi sa tamang oras sa isang katawan na napagod na sa paglipas ng mga taon, ang mabuti ay maaring maging masama. Kaya, kung may gawi kayong kumain ng itlog sa umaga, iwasan ang pagkain ng bayabas kaagad pagkatapos. Lalo na ang berdeng bayabas, mas mainam na maghintay hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras upang magkaroon na sapat na oras ang katawan upang ganap na matunaw ang pagkain bago kumain ng ibang uri ng pagkain. Ikalawang mapanganib na kombinasyon ng pagkain, itlog at kamote. Mga kababayan, mayroong mabagay sa buhay na kapag mas pamilyar tayo, mas kakaunti ang ating pinag-isipan at minsan ang mga bagay na inaakala nating tama ay nagiging pinagmulan ng matagal na pagkakamali. Ang kombinasyon na itlog at kamote ay isang tipikal na halimbawa nito. Isang gawi sa pagkain na itinuturing na marami na malusog at maging itinataguyod bilang isang perpektong dieta para sa pagbaba ng timbang. Maraming tao ang pumipili ng simpleng almusal na binubuo ng pinakuluang itlog, pinakuluang kamote, at isang basong gatas. Naniniwala silang ito ay isang perpektong balanseng protina, carbohydrate, at fiber. Mahing sa aking sariling trabaho, nakatakpo akong hindi kakaunting tao na buong pagmamalaki na ibinabahagi na pinanatili nila ang gawi na ito sa loob ng maraming taon at naniniwala na sila ay nasa tamang landas upang maprotektahan ang kanilang kalusugan. Ngunit pakalmahin ang inyong sarili at pag-isipan ang isang bagay. Ang katawan sa edad na 60 ay hindi na tulad ng katawan sa edad na 30. Ang isang dieta na maaring angkop para sa mga kabataan ay hindi kinakailangan na ligtas para sa mga matatanda, lalo na kapag ang bato ay nagsimula ng humina ang pagana sa paglipas ng panahon. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ni Lola Esther, 62 taong gulang, na nakatira sa timog ng Pilipinas
Siya ay napakaingat sa kalusugan. Palaging nagsisikap na kumain ng wasto at imitahan ang taba. Tuwing umaga ay kumakain siya ng 1 hanggang 2 pinakuluang itlog kasama ang kamote na regular niyang ginagawa sa mahabang panahon. Sa simula, naramdaman niya ang magaan sa katawan at mahusay ang kanyang panunaw, kaya't lalo siyang naniwala sa dieta na ito. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon, nagsimula siyang makaranas ng napakababaw na sintomas tulad ng palpitations, mabilis na tibok ng puso, minsan ay bahagyang nahihilo. Inakala niya na ito ay tanda lamang ng pagtanda, kaya't hindi niya gaanong pinansin. Hanggang isang umaga, nakaramdam siyang hirap sa pahinga at irregular na tibok ng puso. Kinailangan siyang isugod ng kanyang pamilya sa emergency room. Natuklasan ng pagsusuri na mayroon siyang arrhythmia na naunay sa electrolyte imbalance, kabilang ang mataas na potassium sa dugo. Hindi ito isang bihirang problema sa mga matatanda, lalo na kapag humina ang pagganang bato. Mula sa siyentipikong pananaw, ang kamote ay isang pagkaing mayaman sa potassium, isang mahalagang mineral para sa katawan. Nakakatulong ang potassium na i-regulate ang presyon ng dugo at sumusuporta sa paggana ng kalamnan. Gayunpaman, ang mahalagang bagay na hindi alam ng marami ay ang bato ang siyang responsible sa pag-alis ng labis na potassium. Kapag kumain kayong itlog, kailangang iproseso ang katawan ang protina na lumilikang nga metabolic byproduct na kailangang salain ng bato. Kung kaagad pagkatapos ay dumating ang malaking daming ng potassium mula sa kamote para sa isang mahinang bato, ito ay tulad ng paharap sa mabigat na basura at sabay na pagtanggap ng malaking daloy ng tubig. Sa makabataan, malakas pa ang bato upang ayusin, ngunit sa mga matatanda, kapag humina ng kakayahan sa pagsala, ang unti-unting pagdam ng gasangkap na ito ay maaaring magresulta sa homeostasis imbalance, kabilang ang panganib na makaapekto sa electrical activity ng puso. Nais kong bigyang diin sa inyo na hindi ibig sabihin na ang pagkain ng itlog at kamote ay agad na mapanganib. Ang mahalaga ay ang dalas, dami, at personal na kalusugan. Kung paminsan-minsan ay kinakain ng may tamang agwat, maaari pa ring umangkop ang katawan. Ngunit kung ito ay pinanatili bilang pang-araw-araw na gawi, habang humina na ang bato, ang panganib ay makakaroon sa paglipas ng panahon. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ang dalawa sa ibaba. Yan ang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at sumasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad araw-araw. Ikatlong mapanganib na kombinasyon ng pagkain. Ang gawi ng pag-inom ng malakas na tsaa o kape pagkatapos kumain ng itlog. Mga kababayan, mayroong isang gawi na tila napaka-elegante, napakaangkop sa isang malusog na pamumuhay, ngunit tahimik na nagdudulot ng presyon sa katawan na ilan lamang ang nakakapansin. Iyon ang pag-inom ng malakas na taa o kape kaagad pagkatapos kumain ng itlog. Iniisip ngang marami na ang isang tasa ng tsaa pagkatapos kumain ay makakatulong sa paglilinis ng bibig, sumusuporta sa panunaw, habang ang kape naman ay nakakatulong sa pagiging alerto. Ngunit sa katawan na umabot na sa gitnang edad, lalo na kapag ang bato at digestive system ay unti-unting humina, ang bawat kombinasyon ay kailangang suriin ng maingat. Nakatagpo akong isang kaso na nagbigay sa akin ng malalim na pag-isip. Ito ay si Mang Tonyo, 61 taong gulang, na nakatira sa isang tahimik na probinsya. Siya ay napakaingat sa kanyang kinakain
palaging pinipili ang malinis na itlog ng manok na inaalagaan niya mismo o binibili mula sa mga kakilala. Pagkatapos ng bawat pagkain, mayroon siyang gawi na uminom ng isang tasa ng malakas na berdeng sa bilang isang nakasanayang ritual sa loop ng maraming taon. Naniniwala siyang ito ang paraan upang mapanatili ang kalusugan. Isang simpleng ngunit sopistikadong paraan ng pamumuhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makaramdam ng pagkapagod, maputlang balat, at madaling humihingal sa bahagyang paggalaw. Sa simula, inakala niya na ito ay tanda lamang ng pagtanda. Ngunit nang siya ay magpa-check up, ipinakita ng resulta na mayroon siyang malubhang anemia. Kasabay nito, tumaas ang kanyang creatinine sa dugo na sumasalamin sa presyon sa pagana ng bato. Ang kapansin-pansin ay hindi siya nakulang sa nutrisyon sa kanyang pagkain at sa katunayan ay napakaingat pa sa nutrisyon. Kaya saan ang problema? Ang sagot ay nasa mismong gawi na tila hindi nakakapinsala. Ang berdang tasa ay naglalaman ng tannic acid, habang ang kape ay naglalaman ng caffeine at polyphenol compounds. Ang mga sangkap na ito, kapag pumasok sa katawan, lalo na kaagad pagkatapos kumain, ay maaring magsama sa iron at protina sa pagkain na nagpapababa sa kakayahan ng katawan na sumipsip. Para sa itlog, ang itlog ang naglalaman ng maraming mahalagang sustansa. Ngunit kapag nakatakpo ang tannin o caffeine, isang bahagi ng sustansa na iyon ay maring manatili sa anyo na mahirap sipsipin. Hindi ibig sabihin nito na masama ang taa o kape. Ngunit kung ginagamit ng hindi sa tamang oras, lalo na kaagad pagkatapos ng masustansyang pagkain, hindi sinasadya na binabawasan ninyo ang halaga ng mismong pagkain na iyon at sabay na nagdaragdag ng pasanin sa katawan sa pagproseso ng labis na sangkap. Para sa mga kabataan, sapat pa ang kakayahan ng katawan na umayos. Ngunit sa mga matatanda, kapag humina ang kakayahan sa pagsipsip at bumagal din ang kakayahan sa pag-alis, ang maliliit na pagkakamali sa pang-araw-araw na gawi ay maaring magkumpol upang maging isang malaking problema. Kapag ang masustansya ay hindi ganap na nasipsip, ang katawan ay madaling mapasok sa isang estado ng tahimik na kakulangan, habang ang bato ay kailangan pa ring magtrabaho upang salain ang mga hindi kinakailangang bahagi. Madalas kong sinasabi na ang pag-aalaga ng kalusugan sa edad na ito ay hindi na tungkol sa kung ano ang kakainin, kundi kung paano at kailan kakainin at paano ipagsasama. Ang isang tasa na ay maring making kamut ngunit marirang making pasanan. Depende sa paraan ng pakamat ninyo nito. Kaya kung may gawi kayong kumain ng itlog, iwasan ang pag-inom ng malakas na taa o kape kaagad pagkatapos. Sa halip, ang isang baso ng maligamgam na tubig ay magiging mas magaan na pagpipilian para sa katawan. Kung nais ninyong uminom ng saa o kape, maghintay ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 oras pagkatapos kumain kapag ang proseso ng panunaw ay nagaganap ng matatag. Ikatlong bahagi, paano malalaman ang mga senyales ng pahingi ng tulong mula sa bato. Mga kababayan, pagdating sa pagprotekta ng kalusugan sa gitna at matatandang edad, ang mahalaga ay hindi ang paghihintay hanggang sa lumitaw ang sakit, kundi ang matutunan kung paano pakinggan ang napakaliit na senyales na tahimik na ipinapadala ng katawan araw-araw. At sa lahat ng organo, ang bato ay isa sa pinakamatiyaga na may kamangha-manghang pagtitiis. Dahil dito, maraming tao ang nagkakamaling isipin na sila ay malusog pa rin
Samantalang sa katotohanan ay maaring bumaba na ng malaki ang pagana ng bato ng walang anumang sakit. Madalas kong inihahambing ang bato sa isang tahimik na manggagawa na walang tigil na nagtatrabaho maghapon at magdamak ng walang reklamo. Ngunit dahil din sa katahimikan na iyon, kapag ito ay nagsasalita, kadalasan ay nasa huling yugto na. Gayunpaman, kung kayo ay matalino, maari ninyong ganap na makita ang mga maagang babala na senyales tulad ng mga liham na humihingi ng tulong na unti-unting ipinapadala. Ang unang bagay na dapat ninyong obserbahan ay ang inyong ihi sa umaga. Ito ang pinakamalinaw na refleksyon ng kalagayan ng bato. Kung napansin ninyo na ang ihi ay may maraming maliliit na bulat-tulat ng bula ng sabon, at lalo na kung ang mga bulang ito ay hindi mabilis na nawawala pagkatapos ay flush ang toilet, hindi iyan normal na pangyayari. Mula sa siyentipikong pananaw, ito ay maaring senyales ng proteinuria. Ibig sabihin ay tumutulo ang protina palabas dahil sa pinsala sa glomerular filter membrane. Nais kong isipin ninyo ito ng simple, tulad ng isang sirang net. Sa halip na panatilihin ang mga kinakailangang sangkap, hinahayaan nitong dumaloy ang mga ito ng walang saysay at mapanganib. Gayunpaman, sa klinikal na kasanayan, napansin ko rin na maraming tao ang binabalewala ang senyales na ito sa pag-aakalang marahil ay dahil sa maalat na pagkain o dahil sa kakaunting tubig na ininom kahapon. Ang pagpapabaya na iyon ang nagpatagal at nagpalala sa kondisyon. Hindi kailanman nagpapadalang walang kabuluhang senyales ang katawan, kundi kung may sapat tayong pasensya upang obserbahan. Pangalawa, bigyan pansin ang inyong mukha at mga paa tuwing umaga. Kung pagising ninyo ay napansin ninyong bahagyang namamaga ang inyong mga talukap ng mata, mabigat ang muka, o kung nakasuot kayo ang sapatos ay tila masikip kaysa dati, at lalo na kung pinipindot ninyo ang inyong bukong-bukong at lumulubog ito, iyan ay senyales ng edema o pamamaga. Ang malalim na dahilan ay ang bato ay hindi na epektibong nakakapag-regulat ng tubig at sodium na nagdudulot ng pagpapanatili ng tubig sa katawan. Ang kapansin-pansin ay iniisip marami na ito ay pagpapanatili lamang ng tubig dahil sa pagtanda o dahil sa hindi magandang pagtulog. Ngunit sa katotohanan, ito ay maaring isang babala na ang filtering system ng katawan ay labis na nagtatrabaho. Kapag ang tubig ay hindi maayos na nailalabas, hahanapin nito ang pinakamahinang lugar upang mag-ipon, at ang lugar sa paligid ng mga mata ang unang magpapakita ng sintomas. Bukod pa rito, kung madalas kayong kailangang gumising ng 2 hanggang 3 beses sa gabi upang umihi, hindi rin ito dapat balewalain. Maring ito ay senyales na umina na ang kakayahan bato na magkonsentrate ihi na nagdudulot hindi pagpapanatili tubig katawan tulad dati. Pangatlo, isang senyales na maraming tao ang binabalewala ay ang matagal at hindi may paliwanag na pagkapagod. Iniisip ngang marami na dahil sa edad, dahil sa hindi magandang tulog, o dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Ngunit mula sa profesional na pananaw, nais kong maunawaan ninyo na kapag hindi nasasala ng bato ang mga basura tulad ng urea at nitrogen compounds, ang mga sangkap na ito ay magtatambak sa dugo na direktang nakakapekto sa utak at nervous system. Sa panahong iyon, maari kayong makaramdam ng pagod, kakulangan sa enerhiya, pagbabangang konsentrasyon, at maging pagduduwal o kawalan ng gana sa pagkain. Ang ilang tao ay nakakaranas din ng matagal na pangangating balat,
lalo na sa gabi. Hindi ito ordinaryong alergi, kundi isang pagpapakita ng hindi paglabas ng mga lason. Kung napapansin ninyo kahit isa lamang sa mga senyales na ibinahagi ko, huwag ninyo itong balewalain. Ituring ninyo itong isang pagkakataon upang ayusin ang inyong pamumuhay, magpa-check up at protektahan ang mga bato ng maaga. Kung nahanap ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento nga pat sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at sumasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad araw-araw. Ika-4 na bahagi, 3 mahiwagang kombinasyon upang palakasin at buhayin ang mahinang bato. Ang buhay pagkatapos ngang edad na 60 ay hindi isang labanan upang mabuhay ng matagal nang walang sakit, kundi isang labanan kung gaano kabilis ninyo mababasa ang mga senyales ngang inyong katawan. Hindi dapat na kapag walang sakit, ngayon ay okay na. Ngayon ay sunod-sunod kong ilalabas ang mga mahiwagang kombinasyon ng pagkain na makakatulong na baliktarin ang kritikal na sitwasyon na ito at muling gawing malakas ang mga bato. Unang mahiwagang kombinasyon, kamatis at itlog. Mga kababayan, pagkatapos ninyong marinig ang nga tahimik na senyales na humihingi ng tulong na ipinapadala ng katawan, malamang na nagkaroon na kayo ng maraming pag-alala. Ngunit nais kong maunawaan ninyo ang isang napakahalagang bagay na ang katawan ng tao ay hindi lamang humihina kundi nagtataglay din ng kamanghamanghang kakayahan na magpagaling sa sarili. Kung alam natin kung paano sumuporta sa tamang oras at tamang paraan, huwag agad maniwala na kapag humina na ang bato ay wala ng pag-asa. Sa inyong pamilyar na kusina, laging may mga simpleng solusyon ngunit napakalalim ang kahulugan. Mula ngayon, hindi na natin pag-usapan ang takot sa sakit kundi ang paglalakbay upang gisingin ang natural na kapangyarihan ng pagpapagaling. Sasamahan ko kayo ng paunti-unti bawat pagpipilian ng pagkain upang maunawaan na minsan ang mahahalagang gamot ay hindi matatagpuan sa botika kundi sa pang-araw-araw na pagkain. At ang unang kombinasyon na nais kung bigyan ninyo na espesyal na pansin ay ang kamatis at itlog. Hindi ito isang random na kombinasyon sa pagluluto, kundi isang pagkikita na may napakalalim na siyentipikong batayan. Ang pulang hinok na kamatis ay naglalaman ng isang mahalagang aktibong sangkap na tinatawag na lycopene. Ito ay isang malakas na antioksidan na may kakayahang protektahan ang mga pader ngang daluyang ng dugo, bawasan ang pamamaga, at limitahan ang prosesong ang pagtanda ng selula. Isipin ninyo ang bato na parang isang napakakomplikadong filter network kung saan malyon-malyong malilit na kapilaris ang makakadaktong tulad na sapot na kakamba. Kapag nasira o kinakalawang ang mga daluyan ng dugo na ito dahil sa prosesong oksihenasyon, bababa ang kakayahan ng bato na sumala. Sa panahong ito, ang lycopene ay ang tahimik na tagapag-ayos na tumutulong na palakasin ang mapader ng daluyang ng dugo, bawasan ang panganib ng bara, at sumuporta sa mas maayos na daloy ng dugo. Gayunpaman, ang hindi pagaanong naiintindihan ng marami ay ang paraan ng pagsipsip ng lycopene. Kung kakain lang kayong hilaw na kamatis, kahit kumain kayong marami, napakababang dami na masisipsip ng katawan. Ang dahilan ay, ang lycopene ay isang fat-soluble substance at kung walang kasamang taba, halos dumadaan lamang ito sa katawan ng walang tunay na halaga. Ito ang isang punto na sa katotohanan ay maraming tao ang nagkakamali ng pagkaunawa na resulta sa pagkain ng tamang pagkain ngunit hindi nakukuha ang benepisyo
Dahil dito kapag ang kamatis ay niluto at pinaksama sa itlog ngang itlog na naglalaman ng natural na taba, ang kakayahan ng pagsipsip ng lycopene ay maaring tumaas ng maraming beses. Hindi ito isang subjective na pahayag kundi isang prinsipyong biolohikal na napatunayan. Sa panahong iyon, ang simpleng pagkain na ito ay hindi lamang nagbibigay ng nutrisyon, kundi nagiging isang tool na sumusuporta sa pagprotekta ngang gadaluyan ng dugo at nagpapababa ngang pasanin sa mga bato. Nakatagpo ako ng isang napakatipikal na kaso. Si Aling Nena, 62 taong gulang, na nakatira sa isang baybaying lugar sa Central Luzon. Siya ay napakaingat sa kanyang kinakain, ngunit dahil sa maraming impormasyon tungkol sa kolesterol, tuluyan niyang inalis ang itlog ng itlog. Kumain lamang ng puting ang itlog at araw-araw ay kumain na hilaw na kamatis sa pag-asang linisin ang kanyang katawan. Naniniwala siyang ginagawa niya ang pinakamabuti para sa kanyang kalusugan. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon, nagsimula siyang makaramdam ng pagkapagod, maputlang balat, at nang suriin ang ma-index na naugnay sa metabolismo at paggana ng bato ay hindi bumuti tulad ng inaasahan. Ito ang nagpakabahala sa kanya dahil inakala niyang kumakain siya ng napakalusog. Nang pag-usapan ng mas detalyado, ipinaliwanag ko na ang pag-alis ng itlog ay ang pagkawala ng isang mahalagang bahagi ng nutrisyon. Kasabay nito, ang pagkain ng hilaw na kamatis ay nagpapahina sa kakayahan ng katawan na gumamit ng lycopene ng epektibo. Pinayuhan ko siyang baguhin ang paraan ng pagluluto. Hindi kailangan ng masalimuot, basta niluto lang ang kamatis na may sapat na langis, pagkatapos ay isama sa buong itlog. Sa simula ay nag-alala pa rin siya tungkol sa langis at taba, ngunit nang lubos niyang maunawaan ang kalikasan, sinubukan niyang ipatupad. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitiyaga, ang pagbabago ay hindi lamang sa mga resulta ng pagsusuri kundi pati na rin sa pakiramdam ngang mas magaan na katawan at ang pagpapabuti ngang espiritu ay malinaw na nakikita. Hindi ito sa lamang kundi resulta ngang pag-unawa at paggawa ng tama. Ikalawang mahiwagang kombinasyon, itlog at sibuyas. Mga kababayan, kung sa nakaraang bahagi ay naintindihan na natin na may mga kombinasyon ng pagkain na tila simple ngunit nagtataglay na malalim na kapangyarihan sa pagpapagaling. Sa bahaging ito nais kong dalhin kayo sa isang mas pamilyar na kaibigan sa kusina ngang Pilipino. Iyan ang sibuyas. Marami pa rin ang tumuturing sa sibuyas bilang isang pampalasa lamang. Ngunit mula sa siyentipikong pananaw at sa aking praktikal na karanasan, ito ay talagang isang mahalagang natural na gamot para sa mga daluyan ng dugo at mga bato. Ang espesyal na bagay ay nasa aktibong sangkap na quercetin na matatagpuan sa sibuyas. Ito ay isang malakas na antioksidan na may kakayahang bawasan ang pamamaga, linisin ang pader ng daluyan ng dugo, at pakbutihin ang daloy ng dugo. Para sa makabataan, ang mga epektong ito ay maring hindi pa malinaw. Ngunit para sa inyong higit sa 60 taong gulang, kapag ang mga daluyan ng dugo ay nagsisimulang tumigas at nawawalan ng pagkalastiko, ang quercetin ay parang isang tahimik na manggagawa na naglilinis ng bawat layer ng dumi at nagpapababa ng pasanin sa sistema ng sirkulasyon. Tandaan ninyo na ang bato ay hindi gumagana ng mag-isa kundi lubos
na nakasalalay sa kalidad ng dugo na dumadaloy dito. Kapag ang dugo ay lumapot, dumikit at namaga, ang bato ay kailangang magtrabaho ng mas husto. At sa panahong ito, ang sibuyas ay gumaganap bilang isang tahimik na taga-suporta na tumutulong upang panatilihing magaan at malayang dumadaloy ang dugo, sa gayoy binabawasan ang presyon sa glomeruli. Bukod pa rito, kapag ang sibuyas ay pinaksama sa itlog, ang epekto ay hindi lamang sa mga daluyan ng dugo kundi direkta ring sumusuporta sa proseso ng metabolismo sa katawan. Ang itlog ay isang mahalagang pinagmulan ng protina, ngunit kung hindi maayos ang panunaw, ang protina ay maaring maging nitrogen-containing waste na nagdudulot ng presyon sa bato. Kapag may kasamang sibuyas, salamat sa magatangian nitong sumusuporta sa panunaw at anti-inflammatory, ang proseso ng metabolismo ng protina ay nagiging mas madali na pumipigil sa paglikan ng labis na pasanin sa bato. Madalas kong pinapayo sa inyo ang isang napakasimple ngunit napakalalim na epektibong paraan ng pagluluto. Iyon ay ang pinasingawang itlog na may sibuyas. Digdikin lamang ang sibuyas. Haluin ng maigi sa itlog. Lagyan ng kaunting maligamgam na tubig. Pagkatapos ay pasingawan ng dahan-dahan. Kapag naluto sa ganitong paraan, ang anghang sibuyas ay lalamig at sa halip ay magiging matamis at masarap, lalo na para sa mga matatanda na may mahinang digestive system. Ang pagkain na ito ay hindi lamang malambot, madaling lunukin kundi nakakatulong din sa katawan na makakuha ang nutrisyon ng madali nang hindi nagdudulot ng biglang presyon sa bato. Ngunit mga kababayan, ang nais kong bigyang diin ay hindi lamang ang resipe ng pagkain, kundi pati na rin ang pananaw ngang nagluluto. Sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa mga matatanda, napaktanto ko na ang kalusugan ay hindi lamang nakmumula sa pagkain kundi pati na rin sa para na pakikitungo natin sa ating sariling katawan. Kapag naglalaan kayo ng oras upang hiwain ang bawat slice ng sibuyas at basagin ang bawat itlog, hindi lamang ito pagluluto kundi isang pag-alala, isang pag-alaga para sa inyong sarili o sa inyong mahal sa buhay. Kung talagang determinado kayong gawing hiling, please ang inyong kusina magkomentong gamot, hindi gamot sa bote kundi gamot mula sa inyong sariling kamay, mula sa pag-unawa at mula sa pagmamahal sa katawan. Ikatlong mahiwagang kombinasyon, itlog at broccoli. Mga kababayan, pagdating sa huling kombinasyon na ito, nais kong huminto kayo sandali upang maramdaman ang isang napakahalagang bagay. Ang ating katawan, lalo na pagkatapos ng edad na 60, ay hindi na nangangailangan ng labis na komplikado o mamahaling bagay kundi kailangan ng tamang pagpipilian, pinong at malalim na pag-unawa. At kabilang sa mga ito, ang broccoli ay isa sa mga tahimik na guro na marami pa rin ang hindi sinasadyang binabaliwala. Ang broccoli ay madalas na tinatawag sa isang pangalan na nakakapag-isip. Iyon ay ang Green Doctor. Hindi dahil mayroon itong salamangka, kundi dahil sa loob nito ay naglalaman ng isang napaka-espesyal na aktibong sangkap na tinatawag na sulforaphane. Ito ay isang compound na may kakayang ay activate ang natural detoxification system ng katawan na tumutulong sa mga selula na labanan ang pag-atake ng lason at ang proseso ng pagtanda. Dapat ninyong maunawaan na habang tumatanda, hindi na kayang magregenerate ng malakas ang mga selula ang bato tulad ng dati. Kapag nasira, napakahirap na ang paggaling. Ngunit hindi ibig sabihin nito na tayo ay walang magawa. Ang sulforaphane ay hindi para buhayin muli ang nga nawawalang selula,
kundi ito ay gumaganap bilang isang pananggalang na nagpoprotekta sa mga natitira na tumutulong na pigilan ang patuloy na pagkasira dahil sa oxidative stress. Kapag ang broccoli ay pinagsama sa itlog, isang napakahalagang sinergi ang mangyayari. Ang itlog ay nagbibigay ng selenium, isang mahalagang mineral na sumusuporta sa immune system at antioxidant. Samantalang ang broccoli ay nagbibigay na sulforaphane. Kapag nakita ang dalawang salik na ito, lumiliha sila ang isang synergistic na epekto na nagpapataas ang kakayahan ang proteksyon ang selula ng maraming beses. Madalas kong inihahambing ito sa isang lumang pabrika na nilagyan ng modernong sistema ng proteksyon. Hindi ito magiging bago muli, ngunit makakatulong ito upang gumana ng mas ligtas at matibay. Gayunpaman, naiintindihan ko na maraming kababayan ang mag-alala, lalo na ang mga na-diagnose na may humihinang pagganaang bato tungkol sa nilalaman ang potassium sa broccoli. Ito ay isang ganap na may batayang pag-alala. Ngunit ang mahalaga sa nutrisyon ay hindi ang ganap na pag-alis kundi ang pag-alam kung paano ayusin ng matalino. Napakasimpel ngang solusyon ngunit may malaking halaga. Kailangan niyo lamang ipaso ang broccoli sa kumukulong tubig ngang humigit kumulang 1 minuto. Pagkatapos ay itapon ang tubig na iyon. Dahil ang potassium ay isang madaling matunaw sa tubig na sangkap, malaking bahagi nito ang maalis sa ganitong paraan. Dahil dito, mapapanatili pa rin ninyo ang malaking bahagi ng mahalagang sulforaphane habang lubos na nababawasan ang presyon ng potassium sa mga bato. Ito ang karunungan sa pagkain. Hindi labis, walang takot, kundi pag-unawa at pagsasayos. Tandaan na kapag alam ninyo kung paano ipagsama ang itlog sa kamatis, sibuyas at broccoli, hindi lamang kayo kumakain kundi binubuo ninyo ang pundasyon ng kalusugan mula sa loob. Hindi ito sa lamang kundi resulta ng pag-unawa at pagtitiyaga. At kung nahanap ninyong angkop ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na anim sa ibaba ng video. Hindi lamang ito senyales na nakikinig kayo kundi isang maliit na pangako sa inyong sariling kalusugan. Ikalimang bahagi, 5 pangunahing prinsipyo sa pagkonsumo ng itlog pagkatapos ng 60 taong gulang. Mga kababayan, sa puntong ito ay marami na tayong natutunan tungkol sa mga kombinasyon nga pagkain na maaring magligtas o makapinsala sa mga bato. Ngunit kailangan kong sabihin sa inyo ng tuwiran, minsan hindi ang pagkain ang mali kundi ang paraan ng paggamit natin nito ang siyang nagtatagdangang kalusugan. Tulad ng pahawak ninyo ngang isang mahalagang gamot ngunit ginagamit ng mali ang dosis o mali ang oras, hindi lamang mawawala ang benepisyo kundi maaring maging pasanin. Kaya, ang bahaging ito ay hindi ordinaryong kaalaman kundi 5 pangunahing prinsipyo. Ginagamit ko ang salitang pangunahing prinsipyo hindi para takutin kayo kundi para bigyang diin na sa katawan pagkatapos nga edad na 60, ang bawat maliit na pagpipilian ay maaring magkumpol upang maging buhay o sakit. Ang unang prinsipyo ay kailangan ninyong kumain ng itlog na ganap ng luto. Nung bata pa, maraming tao ang gustong-gusto ang half-cooked eggs, hilaw na itlog, o mga pagkain na pinapanatili ang pagiging sariwa. Ngunit mula sa siyentipikong pananaw, pagkatapos ng edad na 60, malinaw na humihina ang gastric acid, hindi na kasing lakas
ngang dati ang kakayahan na pumatay ngang bakterya. Ang mga bakterya tulad ngang salmonella kung makakalusot sa tiyan ay papasok sa dugo at sa panahong iyon ay kailangang salain ngang bato ang mga mananakop na ito. Madalas kong inihahambing ito sa paglalagay ngang maruming tubig ng direkta sa isang lumang filter machine, hindi nito kayang salain, kundi mabilis itong mag-overload at masisira. Kaya, ang matalinong pagpipilian ay hindi sa panlasa kundi sa pangmatagalang kaligtasan, laging lutuin ng ganap. Iyan ang paraan upang tahimik, ngunit epektibong protektahan ang mga bato. Pangalawang prinsipyo ay huwag iprito ng lubog sa mantika o sunugin ang itlog. Marami sa inyo ang gustong-gusto ang golden brown, malutong na pritong itlog. Sa pag-aakalang masarap iyan, ngunit sa katunayan, ang brown na kulay na iyon ay naglalaman ng isang grupo ng masangkap na tinatawag na AGS, ang huling produkto ng proseso ng glycation. Ito ang mga sangkap na nagdudulot ng pamamaga at nagpapabilis ang pagtanda ng mga daluyan ng dugo. Kapa na kumpol-kumpol sa mahabang panahon. Ito ay tulad ng dumi na naipon sa tubo ng tubig na unti-unting nagpapaliit ng maliliit na daluyan ng dugo patungo sa bato na nagiging sanhi ng pagtigas ng glomeruli. Sa edad na ito, ang kailangan ninyo ay hindi ang nakakapanabik na lasa kundi ang magaan at matatag na kalusugan. Ang pagpapalaga, pagpapasingaw, o pagluluto sa katamtamang temperatura ang paraan upang mapanatili ang nutrisyon ng hindi nagdaragdag ngang hindi nakikitang pasanin sa katawan. Pangatlong prinsipyo ay huwag kumain ngang higit sa 2 itlog bawat araw. Maganda ang itlog, walang sinumang hindi sumasang-ayon doon, ngunit anumang lumalampas sa limitasyon ay maaring maging pasanin. Ang protina sa itlog pagkatapos iproseso ay lumiliha ng mga basura na naglalaman ng nitrogen. At ang bato ang organo na responsable sa pagproseso ng lahat ng ito. Kung labis ang inyong kinakain, kailangang magtrabaho ng tuloy-tuloy ang bato tulad ng isang pabrika na pinipilit na lumagpas sa kapasidad nito. Ayon sa klinikal na karanasan at pananaliksik sa nutrisyon, 2 itlog bawat araw ang makatuwirang balanse, sapat upang magbigay ng sustansya ng hindi nagdudulot ng labis na presyon. Tandaan, ang pagkain ay hindi para bumawi o magsikap kundi para mapanatili ang pangmatagalang katatagan. Ika-4 na prinsipyo ay unahin ang pagkain sa umaga at iwasan ang pagkain bago matulog. Sa umaga ang oras na muling nagsisimula ang buong sistema ng metabolismo ng katawan. Sa panahong iyon, ang itlog ay nagiging isang napakagandang pinagmulan ng enerhiya na tumutulong sa inyo na mapanatili ang lakas at kaisipan sa buong araw. Ngunit kung kakain kayo sa gabi, kung kailan dapat nagpapahinga ang katawan, pinipilit ninyo ang tiyan at mga bato na magtrabaho ng overtime. Maraming tao ang gumigising sa umaga na may tuyong bibig, mabigat ang ulo, pagod at hindi maintindihan ang dahilan. Sa totoo lang, iyan ang senyales ngang isang gabi na hindi nakapagpahinga ang katawan. Ang tulog ang gintong oras para sa pagpapagaling ng bato at hindi ninyo dapat ipagkait ang pagkakataon na iyon dahil lamang sa gawi ngang pagkaing huli. Ika-5 prinsipyo ay ang wastong pag-imbak at paglilinis ngang itlog. Napakalit na bagay ito ngunit madalas na binabalewala. Ang itlog ay may natural na napakatalinong istruktura. Sa tuktok ay may air sakat sa balat ay may proteksyon na lamat
na tinatawag na cuticle na pumipigil sa pagpasok ng bakterya. Kapag hinugasan ninyo ang itlog bago itago sa refrigerator, nasira ang proteksyon na lamat na ito at maaaring bumalik ang bakterya sa loob sa pamamagitan ng maliit na butas. Ang pinakamahusay na paraan ay punasan lamang ang alikabok at panatilihing buo at ilagay ang matulis na dulo pababa upang mapanatili ang pagiging sariwa. Ito ay maliliit na detalye, ngunit ang mga detalyeng ito ang lumilikha ng malaking pagkakaiba sa kaligtasan ng pagkain. Mga kababayan, ang ating nga bato ay hindi marunong magsalita, hindi marunong sumigaw ngang sakit tulad ng puso o tiyan. Ngunit naalala nito ang lahat ng ginagawa ninyo araw-araw. Ang 5 prinsipyong ito ay hindi teorya kundi ang bungangang siyensya at praktikal na karanasan sa pag-aalaga ng mga matatanda. Ika-6 na bahagi, solusyon sa 3 hakbang para sa pagpapatupad. Simula bukas. Mga kababayan, pagkatapos ng mahabang paglalakbay na may maraming kaalaman, marahil sa inyong puso ngayon ay may halo-halong pag-unawa at pag-alala. Normal lang iyan. Sapagkat kapag nagsimula tayong tingnan ng malalim ang ating katawan, mapagtatanto natin na ang kalusugan ay hindi kasing simple ngang ating naisip. Ngunit huwag kayong mag-alala, sapagkat tutulungan ko kayong buuin ang lahat ng pinakamahalagang bagay sa 3 malinaw at praktikal na hakbang. Sa pamamagitan lamang ng pag-alala at pagsasanay, makakagawa na kayo ng malaking pagbabago sa inyong mga bato. Ang mahalaga ay hindi ang daming kaalaman kundi ang paggawa ng tama at regular. At ang 3 hakbang na ito ang pinakamaikli, pinakasimple, ngunit pinakamalalim na paraan na nais kong ibahagi sa inyo. Unang hakbang, ang yugto ng pag-alis. Alisin ang tahimik na nakakapinsala. Bago mag-isip tungkol sa pagpapalusok, dapat nating tapangan ang ating sarili na tingnan muli ang mga pamilyar ngunit mapanganib na gawi. Mayroong mga bagay na ginagawa na ninyo sa loob ngang maraming taon nang hindi ninyo alam na unti-unti nitong sinisira ang mga bato. Ito ang gipagiyaing enigaying di ang ko pinapagiyaing kaagad pagkatapos kumain enigay tlogi tulad di eniga maasing na prutas. Ito ang gipagiyaing ga sobrang gidaming kamote kapag umina na ang gipagyan na eniga bato at ito ang gawi na tila elegante ngunit napakapanganib na pag-inom ng malakas na taa o kape kaagad pagkatapos kumain. Ang mga bagay na ito ay hindi maliit na bagay kundi mga butil nga buhangin na tahimik na nakumpol-kumpol at unting bumara sa masalimuot na sistema ngang filter ngang gabato sa filosofiya ng buhay. Madalas na sinasabi na upang matanggap ang mabuti, kailangan mo nang iwanan ang masama. Ganon din ang katawan, kung hindi pa nalilinis, ang lahat ng pagpapalusok ay nagiging walang kabuluhan. Hindi ito matinding pagbabawal sa pagkain, kundi isang mulat na desisyon upang protektahan ang sarili. Ikalawang hakbang, ang yuktong pagpapalit. Ipasok ang mga kombinasyong nagpapalaganap ngang buhay. Matapos malinis, kailangan punan ang katawan ng mga bagay na talagang mahalaga. At ito ang oras na gagamitin ninyo ang karunungan sa pagbubuo ng pagkain. Huwag hayaang mag-isa ang itlog sa hapagkainan. Hayaan itong samahan ng mga sangkap na may kakayahang sumuporta at magpalakas ng paggana ang bato. Kapag nagprito kayo ng hinok na kamatis na may kaunting magandang langis at pagkatapos
ay isinama sa itlog, tinutulungan ninyo ang katawan na sumipsip ngang laikopin ng optimal upang protektahan ang mga daluyan ang dugo. Kapag pinasingaw ninyo ang itlog kasama ang sibuyas, ipinapasok ninyo sa katawan ang quercetin, isang sangkap na tumutulong linisin ang dugo at bawasan ang pamamaga. Kapag kumain kayo ng broccoli na proseso ng tama, ina-activate ninyo ang natural detoxification system ng katawan. Hindi ito simpleng tips kundi makombinasyon na may malinaw na siyentipikong batayan na tumutulong sa katawan na magpagaling sa sarili mula sa loob. Ikatlong hakbang, ang yuktong pagpapanatili. Panatilihin ang mga prinsipyo upang pahabain ang buhay ng bato. Maraming tao ang nagsisimula ng napakahusay ngunit hindi ito kayang panatilihin ng matagal. Samantalang, ang ating katawan ay hindi agad nagre-react kundi nagkumpol-kumpol sa paglipas ng panahon. Kaya, ang pinakamahalaga ay hindi ang gawin ng isang beses ng napakahusay, kundi ang panatilihin ng matatag at tuloy-tuloy. Ang itlog na kinakain ninyo ay dapat naganap na luto upang maiwasan ang pasanin ng bakterya sa katawan. Ang damingang kinakain ay kailangang panatilihin sa isang makatuwirang antas, humigit kumulang 2 itlog bawat araw upang hindi labis na magtrabaho ang bato. Kasabay nito, kailangan ninyong panatilihin ang gawing pag-inom ngang sapat na maligamgam na tubig, sapagkat ang tubig ang kapaligiran na tumutulong sa bato na banlawan ang nalason ng dahan-dahan at tuloy-tuloy. Nais kong maunawaan ninyo na hindi natin kayang ibalik ang mga bato sa kung ano ito noong 20 taong gulang. Ngunit kaya nating panatilihin itong matatag at matibay sa loob ng maraming taon kung alam natin kung paano alagaan ng tama. At kung patuloy kayong sumusunod hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan upang malaman ko na nakatanggap kayo ng mahusay na kaalaman at nahanap ninyong kapakipakinabang. Mga kababayan, bago natin isara ang paglalakbay ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang mensahe na sa palagay ko ay tahimik, na maaring magpasiya sa kalidad ng 30, 40 o maging 50 taon ng natitirang buhay. Hindi ito tungkol sa malalayong bagay kundi nasa mga pang-araw-araw na sandali na madalas nating binabalewala. Marami pa rin ang nag-isip na ang salamangka ng kalusugan ay nasa modernong operating room o sa mamahaling reseta. Ngunit sa loob ng maraming taon ng pagmamasid at pakikisama sa mga matatanda, napagtanto ko ang isang napakalinaw na katotohanan. Ang tunay na salamangka ay nasa bawat maliit na pagpipilian na paulit-ulit na ginagawa araw-araw. Lalo na sa umaga kapag binuksan ninyo ang pintong refrigerator at nagpasya kung ano ang kakainin ninyo ngayon at paano ito ipagsasama. Pagkatapos ng edad na 60, ang buhay ay hindi dapat bigyang kahulugan ng malibilang isang yuktongang paghihintay o pagtitiis. Sa kabaliktaran, dapat itong maging isang yukto ngang pinakamalalim na kamalayan, pinakamalalim na pamumuhay, at pinakamahalaga sa sariling katawan. Hindi ko nais na isipin ninyo ang isang kinabukasan na nakatali sa kamangang ospital, sa maraming pagbisita sa ospital, o sa regular na dialysis sa isang malamig na lugar. Ang nais ko ay sa 10 taon, 20 taon, ay makalakat pa rin kayo ng matatag, makayuko pa rin para itali ang sintas ngang inyong sapatos, makahawak pa rin ngang kamay ngang inyong mga anak, at apo sa sarili ninyong lakas. At ngayon nais kong tanungin kayong isang napakasimpleng tanong ngunit napakalalim din. Pagkatapos ninyong marinig at pag-isipan ang lahat ng ito, handa ba talaga kayong magbago upang protektahan ang inyong sarili
Hindi malalaking pagbabago kundi pagbabago. Mula sa pinakamalilit na bagay, mula sa paraan ng pagkain ng itlog, sa paraan ng pagpili ng pagkain, sa paraan ng pagpapanatili ng isang gawi. Kung mayroon na kayong sagot sa inyong puso, kung napangako ninyo na sa inyong sarili na hindi ninyo hahayaan na dumaan ang pagtanda sa pagkapagod at pag-asa sa iba, kundi aktibo kayong mamumuhay ng malusog, may dignidad, at malaya, pagkatapos ay bigyan ninyo ang inyong sariling isang pangako na walang sinumang kailangan saksihan, ngunit sapat na malakas upang paalalahanan kayo araw-araw. Kung sa paligid ninyo ay mayroon pang mga kamag-anak, kaibigan, o ibang matatanda na hindi sinasadyang nagpapatuloy ngang mga maling gawi, mangyaring huwag ninyong panatilihin ang mga ito para sa inyong sarili. Ang pagbabahaging tamang kaalaman sa tamang oras ay maaaring makatulong na baguhin ang buong buhay. Minsan, isang banayad na paalala mula sa inyo ngayon ay maaring makatulong sa isang tao na maiwasan ang maraming taon ang sakit sa hinaharap. Hindi ako nakatayo rito bilang isang nag-utos o humuhusga. Ako ay isang kasama lamang, isang nakasaksing maraming kwento, parehong pagsisisi at pag-asa, at naniniwala ako na kayang-kaya ninyong piliin na maging kwento ang pag-asa ang inyong sarili. Salamat sa inyong pagtitiyaga sa pagtapos ng paglalakbay na ito. Umasa ako na simula bukas, sa bawat pagkain, sa bawat maliit na pagpipilian, ay maalala ninyo na nagtatanim kayo ng mga buto para sa inyong sariling kinabukasan. Nawa ipalagi kayong maging matalino sa pagpili, may kapayapaan sa isip, at isang malusog na katawan upang lubos na matamasa ang mataon sa hinaharap.